Hello, good morning. Ito po yung aking ginawang point-to-point microwave link tower using Google Earth. Kailangan mo munang i-consider ang zoning ordinances ng bawat syudad bago ma-approve ang iyong itatayong tower. Kapag na-approve na ang iyong pagtatayo ng tower, ay simulan mo na ang iyong pagpa-plot ng mga point gaya na kung saan malalagay ang transmitter and the receiver. Bago kayo maglagay ng tower ay kailangan nyo munang piliin ang lugar na accessible at nadadaanan para kung sakaling may aberya ay madali nyo itong maayos. At alamin nyo rin kung may malapit na bilihan ng mga materyales para sa iyong tower. Next step after getting the point-to-point ay i-generate nyo na ang elevation profile. Ang elevation profile ay ang side view ng terrain. Pinapakita nito ang mga hills, valleys, tapos terrain para makita mo ang potential obstacles. Next step is gathering of data. Para makuha mo ang value ng D1, D2, and elevation ay kailangan mong tumingin doon sa iyong elevation profile. Kukunin mo lahat ng peak at kada peak ay kukunin mo rin ang elevation and the distance. Ang nakalagay sa D1 ay ang distance ng bawat peak from the transmitter. Para makuha mo naman ang D2 ay kailangan mo i-subtract ang total distance mo sa D1. Next is earth bulge. Para makuha mo ang value ng earth bulge ay kailangan mong i-multiply ang A2, B2 which is yung D1, C2 which is yung D2 divided by 12.75 times the K-curve. Ang value ng K-curve ay 1.33333 or 4 divided by 3. Bakit natin kailangan consider ang earth bulge? Kasi over long distances, ang earth's curve ay na-obstruct niya ang signal. Next is earth curvature. Sa pagkuha naman ng earth curvature ay kailangan mo lang i-add ang elevation and earth bulge. Next is getting the Fresnel radius. Para makuha mo ang data sa Fresnel radius ay kailangan mo na itong formula na 17.3 times the square root of D1 and value ng D2 divided by the frequency and the total distance. Next is getting the Fresnel clearance. To get the Fresnel clearance, you need to use this formula 0.6 times the Fresnel radius. Next is vegetation. Ginamit ko ay 15 due to ang aking tower ay nasa light vegetation, cropland, and field. To get the total height extended ay kailangan mo i-add yung earth curvature, Fresnel clearance, and the vegetation. Next is getting the line of sight. The formula for getting the line of sight is the elevation of your transmitter plus antenna height plus, open parenthesis, the elevation of your receiver plus the antenna height minus the elevation of your transmitter plus antenna height times the D1 which is distance of every peak divided by the total distance. Ang purpose ng dollar sign sa formula ay para i-lock yung value upang hindi ito magbago-bago. Ang antenna height ko naman ay 25 para sure na walang obstruction sa iyong line of sight. After gathering all the data ay i-graph mo na siya. And as you can see, walang obstruction sa line of sight ko. Yun lang po and thank you.